Sa mundong puno ng pakikipagsapalaran, may mga taong handang iwan ang komportableng buhay para lang maranasan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ngunit minsan, ang hinahanap nilang adventure ay nauuwi sa bangungot. Ito ang kwento ng apat na magkakaibigan na pumasok sa kailaliman ng Amazon Rainforest at ang isa sa kanila ay halos hindi na nakalabas ng buhay. Ang pelikulang The Jungle ay hango sa totoong pangyayari at sinusundan nito ang kwento ni Yossi Ginsberg, isang binatang naghahanap ng direksyon sa kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe naman at paki-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploaded na video. Taong 1981, si Yossi, isang Israeli backpacker, ay naglalakbay sa Bolivia. Wala siyang malinaw na plano, ang gusto lang niya ay makaranas ng kakaibang adventure. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya sina Kevin, isang American photographer, at si Marcus, isang Swiss school teacher. Pare-pareho silang may hilig sa paglalakbay, at sabay-sabay nilang pinangarap na tuklasin ang kagubatan ng Amazon. Doon nila nakilala si Carl, isang misteryosong Austrian guide na nag-alok sa kanila ng isang kakaibang expedition. Ayon kay Carl, may isang nakatagong tribo sa gubat at isang lugar na hindi pa nararating ng karamihan. Bagamat may pag-aalinlangan ng ilan na nagparin ang kanilang excitement. At dito na nagsimula ang kanilang mapanganib na paglalakbay. Sa simula, tila isang pangarap ang lahat na papaligiran sila ng napakagandang tanawin, mga matatiyog na puno, kakaibang hayop, at sariwang hangin. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang kanilang sitwasyon. Ang gubat ay hindi basta-basta kaibigan. Ito ay mabagsik, walang awa, at puno ng panganib. Nagsimula ng maranasan ni Marcus ang matinding sakit sa paa. Dahil sa walang tigil na paglalakad at basa na kondisyon, nagkaroon siya ng matinding impeksyon. Nahihirapan na siyang maglakad at naging pabigat sa grupo. Samantala, si Kevin ay nagsisimula ng magduda kay Carl. May mga kwento si Carl na tila hindi tugma at wala siyang konkretong patunay sa kanyang mga sinasabi. Ngunit si Yossi, nanatiling positibo. Para sa kanya, ito ang adventure na hinahanap niya. Hanggang sa dumating ang punto na kailangan nilang magdesisyon. Magpapatuloy ba sila o babalik na? Dahil sa kondisyon ni Marcus, nagpasya sina Kevin at Marcus na bumalik na sa sibilisasyon. Habang sina Yossi at Carl, piniling magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ito ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Sa una, maayos pa ang lahat, dumaan sila sa malaking sapa habang sakay sila sa ginawang balsa, ngunit biglang lumakas ang agos ng tubig, at maraming malalaking bato ang nadadaanan. Sa di inaasahan nahulog ang kanilang sinasakyan na balsa upang ito ay masira. Dito sila nagkahiwalay ni Kevin at Yossi. Ito na ang simula ni Yossi. Sa gitna ng walang katapusang kagubatan. Mag-isa, walang pagkain, walang malinaw na direksyon. Ito na ang simula ng tunay na laban ni Yossi. Sa bawat araw na lumilipes, lalo siyang nanghihina. Ang kanyang mga paa ay puno ng sugat, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, at ang kanyang isip unti-unti nang nawawala sa katinoan. Nakakaranas siya ng hallucinations. May mga pagkakataong nakikita niya ang isang babaeng kasama niya na tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit sa realidad, siya ay nag-iisa. Naranasan niyang matulog sa gitna ng putik, makagat ng mga insekto, at muntik pang mapatay ng mababanges na hayop. Sa bawat sandali, tila sinusubok siya ng kalikasan. Pero hindi siya sumuko. Sa kabila ng lahat, patuloy na lumalaban si Yossi. Samantala, si Kevin, na nahiwalay kay Yossi noon, ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanya. Sa tulong ng mga lokal, bumalik siya sa gubat, umaasang makikita pa ang kanyang kaibigan. At matapos ang ilang linggo, isang himala ang nangyari. Natagpuan ni Kevin si Yossi, mahina, halos hindi na makagalaw, ngunit buhay. Sa wakas, natapos din ang kanyang bangungot. Ang kwento ni Yossi ay hindi lamang tungkol sa survival. Ito ay kwento ng katatagan, ng pag-asa, at ng lakas ng loob na lumaban kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Minsan, ang tunay na kalaban ay hindi ang kalikasan, kundi ang sarili nating takot. At sa dulo ng lahat, ang tanong ay hindi kung gaano kakalakas, kundi kung gaano kakatatag kapag wala nang natitirang pag-asa. Ito ang kwento ng The Jungle. At paalala na, hindi lahat ng adventure ay may kasiguraduhang happy ending. Pero kung may lakas ka ng loob, may pag-asa ka pa ring makaligtas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video. Hanggang sa susunod na kwento.